gathered information. And first, let's talk about community profile. And we are from BS Chemistry 1A. Good day everyone. I am Johanna Manambit and I am here to tackle about the community profile. So first, what is a community profile? A community profile provides a comprehensive overview of a community, encompassing demographic characteristics such as age, ethnicity, and immigration status, social aspects like education, income, and language spoken at home, as well as the data on crime rates, homelessness, health status, and utilization of social services. This information aids professionals in identifying needs, securing funds, allocating resources, and planning interventions, while also serving as a valuable tool for students engaging in community-based projects. So basically, ang community profile po is ito yung summarized data ng information about sa isang lugar or sa mga mamamayan ng isang lugar. So dito makikita natin or makikita ng mga professionals kung ano nga ba yung mga katangian ng mga taong naroroon. Halimbawa na lang is yung age, kung ano ba yung mas marami, bata ba or matanda, babae or lalaki, and as well as yung education nila. So halimbawa na lang is yung kung marami bang mga tao doon ang mga nakapagtapos ba ng pag-aaral, their educational attainments, and kung ano ba yung incomes nila, kung magkano yung average incomes nila, and kung sumasapat ba yun sa kanilang pamilya, as well as their spoken languages, at saka yung isama na rin natin dito yung crime rates, kung gaano ba karami yung mga krimen sa isang lugar, and kung yung mga tao ba doon is mostly homeless ba or may mga bahay naman. So dito, ang kahalagahan ng community profile is para sa mga professional or officials na mas mapadali yung kanilang trabaho. So hindi na siya time consuming na kung saan mag-iisa-isa pa sila magsa-survey. So dito, pwede na agad ibigay sa kanila yung community profile nga or yung data para at least makita agad nila kung ano nga ba yung kailangan nilang solusyonan or kung ano ba yung mga plans na magagamit nila. So halimbawa sa isang lugar is marami yung mga bata and yung mga batang yun is may mga sakit. So pwede na lang gawin is magpadala sila ng mga doctors specifically sa pediatrics. So ayun, kung saan may specialization sa mga bata para matreat kung ano man yung mga sakit ng batang yon. And sa resources nila halimbawa is nakita dun sa data or sa community profile na marami ang walang trabaho. And nakita nila na yung resources is mayaman sa prutas yung lugar na yon. So pwedeng ang gawin ng officials is mag-seminar sila kung paano ba makakabenta ng fruits or paano ba magtanim para maibenta nila and makadagdag sa income nila. And isa pa bilang CWATs or CWAT student, so magagamit din natin yung mga community profile para yung mga estudyante and yung mga teachers is madali silang makakahanap ng isang community or isang lugar, and pagdating nila sa isang lugar na yon is alam na nila agad kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. Next slide po. So, Bulilian Sur, Pila, Laguna. So ito po yung napili ng BS Chem 1A na lugar kung saan mag-research or kumuha ng surveys about sa lugar na yon. So Bulilian Sur is a residential area located in the Philippine town of Pila, Laguna, surrounded by beautiful trees and hills. Bulilian Sur offers a peaceful and pleasant environment that perfectly portrays the essence of rural life. This area is known for its warm, vibrant community, where people frequently come together to celebrate gatherings, religious holidays, and other occasions. So, next slide po. The barangay rich history is visible in its architecture and customs, which retain the mark of Spanish colonialism. Explore historical sites that tell the history of Bulilian Sur, including historic homes,
churches that date back hundred of years, and captivating cobblestone streets. So dito po is makikita daw yung richest history ng Bulilian Sur kung saan na-influensya ng Spanish colonialism. So mamaya po is matatakal naman kung ano ba yung mga lugar na yon. And the economy of this area is based mostly on agriculture with orchards of fruit, vegetable farms, and rice fields covering the landscape. Modern agricultural techniques coexist with traditional farming ways, demonstrating communities' adaptation and resilience. So dito po is para pa rin siyang countryside or um, let's say mas provincial like na lugar. So dito konti lang yung mga modern buildings and mas marami pa rin yung puno or yung mga greens na makikita natin sa paligid. Pero despite sa pagiging province like niya pa rin is na-applyan na din daw yung lugar na ito ng modern agricultural techniques kung saan hindi na din naman sila nahuhuli pagdating sa agriculture which is beneficial for them. And despite its natural beauty and cultural significance, Bulilian Sur faces challenges such as unemployment, issue in education that revolves around student discipline, limited access to healthcare, and economic gaps. However, residents are dedicated to overcome these challenges through community-driven initiatives, collaborative partnership, and a strong sense of unity. So dito po is siyempre sa lahat naman ng lugar is hindi mawawala yung problems. Kaso unfortunately, isa sa kinakaharap nila is yung unemployment which is siyempre mahirap para sa isang lugar kung maraming mga mamamayan dito yung unemployed. Hindi lang sa mismong lugar, kundi sa mga family na nandun sa lugar na yon. Kung unemployed ka and maraming anak, mahirap talaga mag-provide sa pamilya and isa na dito, maaapektuhan yung sa educations. Kaya siguro nagkakaroon ng issue in education dito. Siguro maraming mga bata, yung mga hindi masyadong makapag-focus sa pag-aaral or minsan nakakaliban sa klase siguro dahil kulang sa baon and ganon. Pero good thing is may plano naman yung officials and mismong yung mga tao is willing naman na magkaroon ng unity or magtulungan para malutas yung mga problemang ito. So next slide po. Sabi mo, wala kayo pa rin.
Okay na.
Okay, before continuing the discussion, the reason behind bakit walang interview na video is ang napansin po kasi namin dun sa lugar is subdivision type siya. And nung nag-ikot po kami doon is yung barangay is mostly yung bahay-bahay is walang tao. Hindi katulad ng mga ibang barangay na kapag pumasok ka dun sa community na yon is may mga tao sa labas. And dun sa barangay na yon mostly yung mga tao is nasa loob, then nakasarado yung pinto. So minabuti na namin na imbis na magkaroon kami ng conflict or arguments between dun sa mga residents dun, is nagtungo kami dun sa secretary or dun sa barangay, especially dun sa, ang nakausap namin is yung secretary ng Bulilan Sur para mag-gather ng information at para hindi makagulo dun sa mga residents dun. So to be continued, we are on the part of community mapping. So sa community mapping is makikita natin dito yung map ng isang barangay kung saan ano ba yung mga highlights dun na mga lugar na makakatulong para malocate natin, or in case na emergency or may kailangan natin puntahan, mapupuntahan natin agad siya with the use of community mapping. So yung first is yung The Arc of Barangay Bulilan Sur, Pila, Laguna. So dito, ito yung parang palatandaan na nakapasok ka na dun sa Bulilan Sur, Pila, Laguna, or dun sa barangay na ito. The next is, dito sa part na to, pinapakita yung Bulilan Sur Barangay Hall. Ito yon. So dito ka pwedeng pumunta if ever na merong mga complaints, mga crimes, or yung mga information na kailangan sila ang sumagot. Dito ka pupunta sa Barangay Hall ng Bulilan Sur. And next is, kung mapapansin natin, parang iisa lang yung location ng Bulilan Sur Barangay Hall, and yung next is etong Barangay Health Center. Kasi actually, etong Barangay Health Center and yung Barangay Hall is magkadikit sila na building. So, katabi lang tong Barangay Health Center ng Barangay Hall. So, dito sa Barangay Health Center, dito magtutungo if ever na may mga health concerns ang mga residents ng Bulilan Sur. Next is, dito sa part na to, makikita yung Barangay Chapel, kung saan dito nagtitipon yung mga residents ng Bulilan Sur para gawin yung mga religious practices nila. And mostly dito is ginaganap yung practices na may mga religion type na Catholic. Dito yung ginaganap. Next, dito sa part na to, ipinapakita yung location ng Bulilan Sur Daycare Center, kung saan yung mga bata na magsisimula na mag-aral, dito ipinupunta ng mga magulang para matutunan yung mga basic or yung mga unang learnings na kailangan matutunan ng isang bata. Next, isa din to yung next na location or yung next na establishment is kalapit lang din ng Barangay Hall ng Bulilan Sur, which is yung Bulilan Sur Pumping Station. So dito kinukuha yung mga tubig na kumakalat doon sa community ng Bulilan Sur. Next
dito naman, sa part na to, pinapakita yung or nilolocate yung commercial establishments and stalls in Bulilan Sur, which is yung tarpaulin printing. So ito yung mga small businesses sa Bulilan Sur na nakakatulong para mag-provide ng needs kung sakali ng mga residents ng Bulilan Sur. Next is dito naman sa part na to, makikita yung Puto Bongbong stall. So, yung mga may kagustuhan or yung may mga nakikrave sa Puto Bongbong, dito nakalocate yung stall na to para bumili or suportahan ulit yung small business ng mga taga Bulilan Sur. Next is dito sa part naman na to, makikita yung Petworks Vet Clinic. So, dito dinadala ng mga residents ng Bulilan Sur, hindi lang din naman sa Bulilan Sur, kumbaga, dun sa mga kalapit na barangay din or mga areas or locations sa Bulilan Sur na mas malapit sa kanila na pwede nilang dalhin if ever man na may health concerns or mga equipments, materials na kailangan ng kanilang pets. So, dito sila nagtutungo. Then, dito naman sa part na to, makikita ang R-Speed Moto. So, dito, if ever man na yung mga tao na malapit sa Bulilan Sur or yung mga tao din sa Bulilan Sur ay may concern about sa kanilang vehicles. So, dito sila nagtutungo. Next, dun sa katapat naman ay dun sa other side naman ng road na to is makikita yung Grand Prime Hardware and Construction Supplies. So dito, ito ay isa sa kilala na business kung saan nagpo-provide ng mga supplies sa paggawa ng bahay, kaya sa pagpipaint, ganyan. Dito kumukuha yung mga tao para makabili or maka-avail ng mga products. Then dito sa part na to, makikita naman yung Fur Babies and Friends. So, pet shop din siya. Maliit na pet shop na magpo-provide din ng needs when it comes to your pets or animals. Yan. Next is, dito sa part na to, makikita naman yung work and roll. So, dito is, naman siya, katabi lang siya ng Fur Babies. Kung saan, dito naman is small business siya ng pagkain. Next is yung auto parts trading. So dito, isa din tong motor parts and accessories na shop kung saan nagpo-provide ng mga parts ng vehicle na kailangan or mag-repair ng vehicle nyo. Next, dito sa part naman na to, makikita ang kilala na Lugaw Queen. Kung saan, dito is nagpo-provide or nagbibigay sila ng isang masarap na lugaw na kilala sa maraming lugar. Then, ito na po yung lahat ng mga nag-gathered naming information and thank you for listening.